Sa panahon ng Edo sa Hapon, may isang lalaking kilala bilang si Gabimaru ang walang puso. Isang ninja mula sa nayon ng Iwakure. Sa kanya ay itinuro mula pagkabata ang malamig na sining ng pagpatay na humubog sa kanya bilang isang nilalang na tila walang emosyon. Ngunit sa kanyang huling misyon, siya ay tinukso ng kanyang mga kasamahan, nadakip sa lungsod at nahatulan ng kamatayan. Ang kabalintunaan. Kayang-kaya sana niyang tumakas, ngunit ang totoo, si Gabimaru ay pagod na sa pagpatay. Sa kaibuturan ng kanyang pusong nagsasawalang kibo, ninanais na niyang tapusin ang lahat. Subalit, parang may kasunduan ng kapalaran na ang lahat ng paan ng pagkitil sa kanya ay magmimintis ng may kahiyahiyang pagkabigo. Dahil sa mahigpit na pagsasanay, ang kanyang katawan ay naging higit pa sa tao. Nang subukan siyang pugutan, ang Verdugo ay inubos ang kanyang lakas sa pagpapatalbog ng espada sa leeg ng ninja na para bang nag-ehersisyo sa isang poste ng bakal hanggang sa ang tali mismo ang umurong at yumuko. Dahil dito, inutos ng gobernador na sunugin siya sa isang malaking haliging apoy, isang klasiko at dramatikong paraan na tila nangangako ng tiyak na wakas. Ngunit ang mga apoy ay tila mas naging komportable para sa kanya kaysa sa isang mainit na paliguan at siya'y nanatiling walang gasgas. Matapos ang bawat kabiguan, isang tagapag-ulat na si Sagiri ang dumarating sa kanyang selda upang siya'y tanungin. Tila nagsusulat ng isang napakadismayadong tala-arawan na may pamagat na gaano kahirap patayin ang isang tao. Sa bawat pag-uusap, ipinapahayag ni Gabimaru ang kanyang kawalang pag-asa at kusang loob na pagnanais na mamatay. Isang gabi, ibinahagi niya na hindi niya nakilala ang kanyang magulang. Pinatay sila ng pinuno ng nayo noong siya'y sanggol pa. Isang bagay na hindi niya pinanghihinayangan o ninanais pagigantihan. Wala siyang pangarap o mithiin dahil bilang ninja, ang kanyang buong pagkatao ay naging isang kasangkapan lamang para sa utos ng iba. Nang tanungin kung paano siya nahuli, ipinaliwanag niya na sinubukan niyang tumaas mula sa Iwakure isang paglabag na may parusang kamatayan. Ang pinuno, tila isang biro, ay nagpanggap na pumayag at huling misyon lamang ang kailangan na siya pala ay isang bitag. Hinayaan lamang ni Gabimaru na siya ay mahuli sapagkat kung hindi, ang mga ninja ng Iwakure ay magiging isang panghabang buhay at nakababagot na pangkat ng mga tagasunod. Ngunit nang tanungin ni Sagiri kung bakit niya iniwan ang nayon, si Gabimaru ay nanatiling tahimik. Kinabukasan, sinubukan ng mga guwardiya ang isa pang makalumang paraan, paghati sa kanyang katawan gamit ang kalabaw. Tulad ng inaasahan, ang mga hayop ang napagod at siya'y nanatiling buo, na tila isang masyadong matibay na manika. Dito'y muling dumating si Sagiri, nagtaka kung bakit. Sa sandaling iyon, tila may bahagya siyang pagtutol. At sa wakas, ibinulalas ni Gabimaru ang sagot. Ipinagkaloob sa kanya ang kamay ng anak na babae na pinuno, isang gantimpala na tila isang biro. Ang babaeng ito, sa kanyang paningin, ay isang hangal na dalagita na walang alam sa mundo. Nanlamig ang kanyang dugo sa bawat maliit na bagay, sa palagi ang pasasalamat nito sa pagtatanggal ng sapatos. Bago pumasok sa bahay, mga bagay na para sa isang ninja, ay kasing banal ng paghinga, ngunit kasing nakakainis ng paulit-ulit na tulo ng tubig. Kaya naisip niyang gawin ang pinakasinaunang ghosting sa kasaysayan. Ang umalis ng walang paalam. Nang sabihin niya ito sa pinuno, ito'y pumayag nang maingiting tila isang pusang nakakita ng daga at nagbigay ng isang huling misyon na siya pala'y isang patibong. Kaya't marahil, hindi niya ito tinanggap ng mabuti. At dahil dito, narito siya ngayon, isang lalaking napakahirap patayin, nakakulong sa isang selda, na sa huli ay inamin sa sarili na ang pinakamapanganib na bagay na kanyang naranasan ay hindi ang pagpugot o ang apoy, kundi ang pagmamahal ng isang babaeng masyadong masunurin at palatangging magsuot ng sapatos sa loob ng bahay. Kaya't sa wakas, si Gabimaru ay sumuko na sa buhay. Matapos ang kanyang pag-amin, si Sagiri ay nanatiling tahimik, na tila isang estatwa na nag-iisip ng malalim. Ngunit sa gabi, isang guwardiya ang nagbabala sa kanyang dalaga. Ingatan mo ang bilanggo. Ang palayo niyang ang walang laman ay may higit pa sa iniisip mo. Siya ay isang halimaw na walang awa na madaling nakapatay ng 20 lalaki ng dakpin siya. At higit pa rito, ang mga ninja ng Iwakure ay sinasabing immortal salamat sa elixir ng buhay mula sa makalangit na paraiso. Kinabukasan, muli silang sumubok. Sa pagkakataong ito, gumamit ng kumukulong langis isang pamamaraan na tiyak na magluluto ng kahit anong matigas na bagay. Ngunit si Gabimaru ay lumitaw na parang isang napakatigas na pansit kanton, walang sira at galit pa nga. Ang gobernador, na ang peste ay umabot na sa tuktok ng kanyang ulo, ay nagdesisyon si Sagiri na ang bahalang pumatay sa bilanggo. Dinala si Gabimaru sa lugar ng pagbitay. Doon, inilahad ng gobernador ang lihim. Si Sagiri ay hindi isang ordinaryong tagapag-ulat. Siya ay isang Katanazuki, isang tagasubok ng espada mula sa kilalang angkan ng mga Verdugo, ang pamilya Yamada Asaemon. Angkan na sa mga henerasyon ay nagpasa ng responsibilidad na subukan ang talim ng espada
Sa mga lieg na mga nahatulan isang trabahong nangangailangan ng isang perpektong suntok. Kaya't siya na ang magtutupad ng kanyang hiling na mamatay. Nagulat si Gabimaru na isang babae ang mula sa kilalang angkan ng mga mamamatay tao. Ngunit wala itong pakialam kay Sagiri. Inilahad nito ang utos ng shogunato, ang kanyang pagbitay ay magpapatuloy. Sa wakas, nakita ni Gabimaru ang tunay na banta sa mga mata ng dalaga at nang si Sagiri ay sumalakay, ang kanyang katawan na tila may sariling isipan ay kumilos upang umilag paulit-ulit. Sa bawat pag-iwas, lalong nahayag ang katotohanan, siya ay may pag-ibig sa buhay. Tumigil si Sagiri at tiningnan siya ng diretsyo. Naiintindihan ko, anya, ang boses ay mahinahon ngunit tiyak. Mahal mo ang iyong asawa, siya ang iyong dahilan para mabuhay. Ang mga salitang ito ay parang isang espada na tumama sa kanyang kaluluwa. Si Gabimaru, na nabalisa, ay sumugod ng galit dahil tama ito. Totoo ang lahat. Mahal niya ang kanyang asawa. Iyon lamang ang taong nagdulot ng init sa kanyang malamig na mundo. Ipinakita sa kanya ng dalaga na ayaw nitong maging isang mamamatay tao. Kaya't pinili niyang tumigil at mamuhay ng payapa sa tabi nito. Nang hingi niya ito sa pinuno, siya ay pinagkanulo at ibinigay sa mga awtoridad. Sa kanyang pagdududa, sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na siya ay isang taong walang puso dahil walang paraan upang makatakas at mabuhay ng malaya. Pero may posibilidad, ani Sagiri, na tila isang liwanag sa dilim. Ipinakita nito ang isang opisyal na dokumento mula sa shogunato, isang pardon na nag-aalis ng lahat ng kanyang kasalanan at nagbibigay ng proteksyon ng shogun. Kahit ang pinuno ng Iwakure o ang gobernador ay hindi na siya maaaring guluhin. Ngunit, syempre walang libre sa mundong ito ang kanyang kapalit. Maglakbay sa kaharian ng mga immortal, isang lugar sa timog kanlurang dagat, lampas sa Ryukyu, upang hanapin ang elixir ng buhay. 6 na ekspedisyon na ang isinugo ng shogunato, ngunit walang nakabalik na buhay. Kaya't ngayon, ang mga kriminal na walang halaga ang kanilang buhay ang pinipiling maglakbay, na may pangakong kalayaan kapag nakuha ang elixir. Upang lalo siyang kumbinsihin, idinagdag ni Sagiri, at hindi ka nag-iisa. May iba pang mga kriminal na may natatanging kakayahan na tinipon na para sa ekspedisyong ito. Sa huling sandali, bago tuluyang mapalitan ang kanyang tiyak na kamatayan ng isang hindi kilalang paglalakbay, si Gabimaru ay nakatayo sa gitna ng pagpipilian, ang komportableng ngunit malungkot na wakas, o ang mapanganib na pag-asa para sa isang bagong simula. At sa gitna ng pagdududa, ibinulong ni Sagiri kay Gabimaru ang isang bagay na nagpabago ng lahat. Bago pa man siya dumating sa lungsod, nalaman niyang ang asawa ng ninja ay nananatili sa Iwakure, malungkot, tahimik, at naghihintay lamang sa pagbabalik ng kanyang esposo. Ang mga salitang ito ay parang susi na bumabasag sa kanyang malamig na puso. Ngunit ang matamis na sandali ay kinain ng ingay ng gobernador, na ayaw pa ring bitawan ang kanyang pagkakataong makita ang isang pagbitay. Bigla, ang hangin ay uminit. Si Gabimaru, na ngayon ay may dahilan upang mabuhay, ay gumamit ng kanyang ninjutsu. Taong apoy, mga lingas ng apoy ay sumabog mula sa kanyang katawan na parang isang personal at nakakainit na pagtatanghal at winasak ang mga guwardya sa isang iglap. Ang lalaking ayaw mabuhay kanina lamang, ngayon ay handang gawin ang lahat. Tumango siya kay Sagiri, tatanggapin niya ang alok. Babalik siya kasama ang elixir at makikita muli ang kanyang asawa. Si Sagiri naman, sa kanyang pag-uwi, ay naalala ang nakaraan. Noong siya ay bata pa, nasaksihan niya ang isang pagbitay na isinagawa ng kanyang ama. Ang kriminal ay isang komedyante. At humiling na magkwento ng isang huling biro habang pinupugutan. Pumayag ang kanyang ama. At sa kanyang di kapani-paniwalang husay, ang ulo ng komedyante ay nahiwalay nang hindi nito namamalayan patuloy sa pagkwento hanggang sa tuluyang mapatid ang hininga. Iyon ang perpektong pagputol, walang sakit, walang pagdurusa. Mula noon, iyon na ang hangarin ni Sagiri. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsasanay, ang kanyang espada ay laging mabigat sa duda at takot. Ang kanyang mga pagputol ay nagdudulot ng sakit at sa kinang ng kanyang talim. Nakikita niya ang naghihingalong mga mukha ng mga nahatulan. Naunawaan niya, upang makamit ang perpektong pagbitay, kailangan niyang patayin ng walang pag-aatubili. Isang puso na handang kumitil ng malaya sa pagdududa dahil ang takot ay nagpapabigat ng espada at nagpapatagal ng pagdurusa. Bagamat, depende sa kriminal, baka nga naman karapat-dapat sila doon. Samantala, sa utos ng shogun, ang mga pinakamapanganib at kilalang kriminal sa bansa ay pinagtagpo. Isang samut-saring grupo ng kasamaan at kapangyarihan. Nang makita ng ilan si Gabimaru, nabigo sila isang payat at mukhang palaboy na lalaki. Malayong malayo sa alamat ng Gabimaru ang walang laman. Inilahad ng isang opisyal ang misyon, puntahan ang kaharian ng mga immortal at kunin ang elixir ng buhay. Kapalit, ang kumpletong kapatawaran. Natural, ang mga kriminal ay nag-alsa.
Bakit nila isa sa panganib ang buhay para sa isang kwentong barbero? Upang patunayan ng seryosohan, inalisan nila ng benda ang nag-iisang samurai na nakabalik mula sa huling ekspedisyon, isang nakapangingilabot na paningin. Ang lalaki ay nababalot ng mga bulakla at mga sanga na tila tumutubo mula sa loob ng kanyang katawan. Buhay, ngunit hindi buhay. Ang kanyang bibig ay ngumisi ng isang nakakagimbal ng ngiti at paulit-ulit na nagsasalita ng mga salitang walang kahulugan. Ayon sa opisyal, nang bumalik ito, ang kanyang katawan ay puno ng mga bukol na kinabukasan ay namulaklak. Ang 60 kasamahan nito, hindi na nakabalik. Ang galit ng mga kriminal ay umapoy. Isang misyong pagpapakamatay. Walang nakaalam kung ano ang nasa isla. Bakit silang ipadadala? Bago pa man magsimula ang isang malawakang gulo, ang tensiyon ay umalingasaw sa hangin. Isang kriminal na may katangahan ng isang taong naniniwala sa mga pangako ng gobyerno ang lumakad papalayo. Sa isang kisap mata, isang miyembro ng Angkan Yamada Asaemon ang kumilos. Ang ulo ng lalaki ay nahiwalay sa kanyang katawan bago pa man tumama ang kanyang unang hakbang sa lupa. Ang katawan ay bumagsak ng mahina, voluntaryo, ulit ng guwardiya, habang tinitingnan ang mga natirang kriminal, ngunit ang pagtanggi ay katumbas ng kamatayan. Huwag ninyong kalimutan kayong lahat ay mga nahatulang kriminal. Kahit na pumayag kayong pumunta sa isla, ituturing pa rin kayong mga hayop. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran. Pagkatapos magdisembarko, ang bawat isa sa kanila ay may kasamang supervisor mula sa Angkan Yamada Asaemon. Ang kanilang pagbitay ay naisagawa na sa mga papel. Ito ay isang panandaliang pagpapaliban lamang. Ang pagtatangkang tumakas ay hahantong sa agarang pagpugot. Kung ang kanilang tagapagbantay ay mamatay, sila rin ay papatayin. At kahit na makawala, hahanapin sila hanggang sa wakas ng kanilang mga araw. Pagkatapos, dinala ang lahat sa isang mas malaking lugar. Inanunsyo ng gwardiya sa utos ng shogun na kailangan nilang bawasan ang bilang ng mga tao bago maglayag. Ito ay magiging isang audisyon. At tulad ng isang masamang palabas, ang shogun mismo ang manonood mula sa kanyang luklukan. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng masidhing kasiyahan at darating na pagdanak ng dugo. Sa gitna ng mga kriminal, may mga anyong hindi pangkaraniwan, isang lalaking buhok ginto, isang babaeng may nakakalat na hitsura, isang higante, at si Gabimaru na, sa sorpresa ng lahat, ay tahimik na nakatayo, na tila isang turistang napadpad sa maling lugar. Sa itaas, si Asaemon, ang superior ni Sagiri, ay napansin ang pag-aatubili ng dalaga. Ang labanang ito na iyong pinapanood, sabi nito, ay magiging mas masahol pa sa oras na makarating kayo sa isla. Naging prangka ito. Nag-aalangan ako na kaya mo ang misyon na ito. Hindi lamang ang misyon. Sa totoo lang, hindi ka nababagay sa trabahong ito dahil babae ka. Dapat, bilang anak ng isang samurai, mamuhay ka na lamang ng tahimik sa isang magandang tahanan. Bagamat nasaktan ang kanyang damdamin, nanatiling kalmado si Sagiri. Kung iyon lamang ang posible, ginawa ko na sana, anito ng mahinahon. Ngunit ang aking pamilya, bukod sa pagsubok ng mga espada at pagpugot ng mga ulo, ay gumagawa rin ng mga gamot mula sa mga bangkay. Kahit na hindi kami mga verdugo, ang mga ipinanganak sa Angkan Yamada Asaemon ay kumikita mula sa kamatayan ng iba. Kami ay kinamumuhian. Ang isang normal na buhay ay isang panaginip lamang. Biglang sumiglab ang karahasan sa ibaba. Mga kriminal ang sumugod sa mga guwardya, sinusubukang tumakas. Si Sagiri ay nanatiling nakatigil, kimain ang kanyang mga pagdududa. Kahit na tila malinis ang kanyang mga pagpatay sa 3 umaatake, ang takot ay nanatiling kumakain sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, lumapit si Gabimaru. Walang taong panatag sa pagpatay ng kapwa. Aniya, kahit ako. Kaya't hiling ko sa inyo magkaroon sana ng ibang paraan ng pagpili. Ang tugon ng mga gwardiya sa kanyang mabait na mungkahi, isang sigaw sa ibang kriminal. Ang sino mang makapatay sa lalaking ito ay agad na makakasakay sa barko. Si Gabimaru ay naghanap ng katwiran sa mga mata ng mga hayop sa paligid niya. Ngunit wala siyang nakita kundi galit at desperasyon. Walang nagawa, kumilos siya. Ang bawat pagpatay ay parang isang mabigat na bato na idinagdag sa kanyang kaluluwa, isang karma na sumasakal sa puso at isipan ng sino mang pumupugot ng buhay. Ngunit hindi siya papatay. Kaya't winakasan niya ang bawat kalaban na sumubok sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, pinigil ng mga gwardiya ang labanan. 10 lamang ang nakatayo mula sa dagat ng mga bangkay. Kabilang sa mga ito, tahimik at may bagong bigat sa kanyang mga balikat, si Gabimaru, ang kanyang tiket sa barko, ay binayaran ng dugo. At ang paglalakbay patungo sa isla ng mga immortal ay nagsisimula na. Matapos italaga sa bawat preso ang kani-kanilang tagabantay ng mga Asaemon, agad silang isinakay sa barko patungo sa isang mahiwagang isla sa timog. Ang bumungad sa ating bida na si Gabimaru at sa kanyang bantay na si Sagiri ay isang paraisong puno ng mga bulaklak na nakapanghihilakbot tingnan dahil katulad ito ng mga halamang tumutubo mismo sa katawan ng mga kasamahan nila, naging biktima na ng isla.
Habang nagdududa si Sagiri kung totoo ba talaga ang elixir ng buhay, tiniyak ni Gabimaru na hindi ito katang-isip lamang. Naalala niya ang pinuno ng kanilang nayon sa Iwakur na tila naging bakal ang katawan at hindi tinatablan ng kahit anong talim. Lahat ay dahil daw sa mahiwagang gamot na nagmula sa malalayong lupain. Napansin ni Gabimaru na ang katahimikan ng isla ay isang bitag. Kaya naman ayaw niyang magpadari habang naglalakad isang bagay na hindi nagustuhan ng masunuring si Sagiri. Nagkaroon sila ng mainit na diskusyon. Para kay Gabimaru, kabobohan ang sumunod sa mga patakaran. Lalo na, 3 araw lang ang supply nila ng pagkain at ang tanging gabay nila para mahanap ang bunga ng immortalidad ay isang drawing na mukhang ordinaryong dalandan. Dahil sa pag-aaway na ito, bahagya silang nawala sa focus na naging pagkakataon para sa isang biglaang pag-atake. Isang dambuhalang monghing mandirigma na nagngangalang Kiyon ang biglang sumugod. Ang plano ni Kiyon ay simple lang, patayin ang mga mahihina para solo niya ang paghahanap sa elixir. Ang tagabantay niyang si Kisho ay nakikinood lang dahil ayon sa kanya, trabaho lang nila ang mag-obserba at walang pakialam ang gobyerno kung magpatayan man ang mga kriminal. Sa gitna ng panganib, mas pinili ni Gabimaru ang pumatay kaysa mamatay. Pero bago lumaban ay kailangan pa niyang sundin ang utos ni Sagiri na magpatali muna ng kamay isang nakakatawang eksena habang pilit siyang pinupukpok ni Kiyon ng kung ano-anong armas na nagkakalas-kalas lang sa tigas ng katawan ng ating bida. Dahil nagmamadali ng makauwi sa kanyang mahal na asawa, tinapos ni Gabimaru si Kiyon sa isang iglap, bit-bit ang ulo ng alaga niyang kriminal. Nagpaalam na si Kisho para bumalik sa barko. Pero hindi bago mag-iwan ng babala. Huwag magtiwala kahit kanino. Sinabi niya kay Sagiri na sa islang ito, ang bawat kriminal ay may sariling diskarte, may mga papatay agad at may mga makikipag-alyansa para lang manlaglag sa huli. Dagdag pa rito, kinuha rin ng shogunato ang mga ninja mula sa Iwakur, ang mga dating kasamahan ni Gabimaru na siguradong mas malupit pa sa mga ordinaryong preso. Ang mas masakit, pati ang mga kasamahan nilang Asaemon ay naglalaban-laban na rin para sa titulong susunod na pinuno ng kanilang pamilya. Nang makaalis si Kisho, binalot ng hinala ang magkapareha. Tinangkapan ni Gabimaru na patayin si Sagiri dahil sa tingin niya ay pabigat lang ito sa kanyang misyon. Sa sandaling iyon, naglaro sa isip ni Gabimaru ang madilim niyang nakaraan, ang pagpaslang ng kanilang pinuno sa kanyang mga magulang dahil lamang sa pagnanais ng mga itong mamuhay ng normal matapos siyang isilang. Doon niya natutunan na sa mundong ito, ang pagkakaroon ng emosyon ay isang kasalanan at ang tanging paraan para mabuhay ay ang maging isang sandatang walang pakiramdam. Itinanim ng matandang pinuno sa isipan ni Gabimaru na ang emosyon ay isang lason na ang pagmamalasakit ay gagawa lamang sa kanya na mahina at ang mahihina ay walang puwang sa mundong ito. Ngunit habang naglalaban sila ni Sagiri, tila nagbubuhol-buhol ang kanyang prinsipyo. Maraming pagkakataon na pwedeng-pwede na niyang tapusin ang babae, pero tuwing magtatangka siya, naririnig niya ang boses ng kanyang asawa ang tanging tao na naniwalang may puso siya sa likod ng pagiging mamamatay tao. Sa huli, hindi niya naituloy ang nakamamatay na dagok. Napansin ni Sagiri na sa bawat pag-atake ni Gabimaru, ang mukha nito ay hindi puno ng galit kundi ng matinding paghihirap. Binigyan siya ni Sagiri ng isang payong mas masarap pa sa libreng kanin. Ang mga nararamdaman niya ay hindi kahinaan, kundi ang tunay na pinagmumulan ng lakas. Ang pagyakap sa sariling damdamin ang tunay na katapangan, mga salitang tila replika ng turo ng kanyang asawa. Dahil dito, nagpasya si Sagiri na manatili sa tabi niya, hindi lang bilang bantay, kundi bilang saksi sa pagbabagong buhay ng Gabimaru ang walang pakiramdam. Samantala, sa kabilang panig ng isla, nakilala natin ang Tambalang Tamiya, isa higanting samurai na kung tawagin ay dragon ng espada, at ang kanya bantay na si Fuchi na ang tanging hobby sa buhay ay mag-dissect ng bangka. Isang hilig na siguradong hindi mo gugustuhing makita sa isang biodata. Gaya ng iba, balak din nilang ubusin ang mga mahihina para mabawasan ang kompetisyon. Ngunit bago pa sila makapagsimula, isang makulay na paru-paro ang dumapo sa kamay ni Tamiya. Ang problema, ang paru-parong ito ay may mukha ng tao, isang bagay na hindi mo makikita kahit sa pinaka-weird na episode ng National Geographic. Sa takot na magaya sa mga samuraing naging hardin, agad na pinutol ni Tamiya ang sarili niyang kamay. Tama nga ang hinala niya. Ang putol na kamay ay agad na naging sanga at namulaklak. Hindi pa sila nakakahinga, bigla silang pinalibutan ng mga insekto at higanting nilalang na ang itsura ay parang inagsama-samang bangungot. Jack Calaban sa starting zone. Hindi rin nakaligtas sina Gabimaru at Sagiri sa kakaibang welcome party ing isla. Isang higanting isda na may mga paa at kamay ng tao ang sumulpot sa harap nila. Naalala ni Gabimaru ang turo ng kanyang master. Huwag makipag-away sa kalabang hindi mo alam ang pinagmulan. Sa gitna ng pagdadalawang isip, kung iiwan ba niya si Sagiri o ililigtas, habang iniisip na rin kung saan siya kukuha ng pambili ng kabaong para sa dalaga, nasugatan siya ng halimaw. Dahil hindi siya sanay na nasasaktan, alam niyang seryoso na ang laban.
Gamit ang kanyang ninpo, hibashiri o sining ng apoy, ginawang barbecue ni Gabimaru ang mga higanting isda. Habang manghang-mangha si Sagiri sa apoy, nakalimutan niyang may dambuhalang alupihan na palapit sa kanya. Dito na nagka-clash ang utak at puso ni Gabimaru. Sa halip na hayaang makain ng babae, para mabawasan ang intindihin, mabilis siyang kumilos at iniligtas si Sagiri. Mukhang mas malakas talaga ang hatak ng payo ng asawa kaysa sa training ng ninja. Sa gitna ng usok, lumitaw ang isang bagong grupo, ang tusong si Yuzuriha kasama ang kanyang dalawang bantay na asaemon. Diretsahan ng alok ni Yuzuriha, gusto niyang makipag-alyansa. Bilang isang tapat na asawa at medyo mailap sa babae, lumayo muna si Gabimaru para mag-isip. Nagtaka naman si Sagiri kung bakit dalawa ang bantay ng babaeng ito. Ang sagot, masyado raw, mapang-akit, si Yuzuriha at napaikot na nito ang isa pang asaemon. Kaya kailangan ng backup para siguraduhin hindi sila tatakas sa misyon. Ang totoo niyan, ang matinding kahinaan ni Genji ay ang magagandang babae. At sadyang napaikot na siya ni Yuzuriha sa kanyang mga daliri. Ang isa namang kasama nila ay si Zenta, na tila wala namang masyadong itinatagong misteryo sa pagkatao. Sa usaping alyansa, naging diretsahan si Yuzuriha. Kung ibibigay ni Gabimaru ang kanyang lakas, kapalit nito ang mahalagang impormasyon. Ibinalita niya na hindi lang ang mga dambuhalang halimaw ang dapat katakutan, kundi ang mga insekto na sa kabila ng kanilang liit ay sila palang pinakamapanganib. Ang mga alupihan ay sadyang nakakasuka pero hindi naman sila kumakain ng tao. At ang ibang mga insekto ay hindi mang-aatake basta't hindi mo sila ginagambala. Nalaman ni Yuzuriha ang lahat ng ito dahil sa kawawang si Makia. Matapos niyang paamuhin ng lalaki, ginawa niya itong parang laboratory rat o ginipig sa isla. Sinubukan niya rito ang lahat ng posibleng panganib at nang wala na itong silbi, nagkunwari siyang patay para mapababa ang depensa nito bago niya tuluyang tinapos. O iyon man lang ang bersyon ng kanyang kwento. Hindi basta-basta naniwala si Gabimaru, sa ilang tanong pa lang ay halata nang ang babaeng ito ay isang profesional na sinungaling. Pero dahil kailangan niya ng impormasyon, tinanggap ni Gabimaru ang alyansa, hindi bilang magkaibigan, kundi bilang mga pansamantalang kasama na handang magsakalan sa oras na lumabas ang tunay na kulay ng isa't isa. Sa gitna ng usapan, biglang hinimatay si Sagiri dahil pala sa lason ng mga paru-parong dumapo sa kanya kanina. Sa kabilang dako naman ng isla, nakilala ang magkapatid na Chobi at Toma. Si Chobi, ang hari ng mga tulisan, habang ang kapatid niyang si Toma ay nagawang maging isang asaemon sa loob lamang ng isang buwan para lang mailigtas ang kanyang kuya mula sa kulungan. Ang orihinal na plano ay itakas si Chobi. Pero nang malaman nila ang tungkol sa misyon sa isla at ang pangakong kapatawaran mula sa shogunato, mas pinili nilang habulin ang premyo. Bata pa lang sila ay sanay na si Chobi na makibagay sa kahit anong lupit ng buhay mula nang mamatay ang kanilang mga magulang hanggang sa maging pinuno siya ng mga bandida. Para kay Toma, ang kanyang kuya ang pinakamalakas na tao sa mundo. Ang uri ng tao na kahit palibutan ng mga higanting halimaw ay kayang ubusin ng mga ito gamit ang sarili nilang mga armas. Ang plano ni Chobi, patayin ang lahat ng malalakas na kalaban at nakawin ang elixir para sa kanilang dalawa. Nang magising si Sagiri, laking gulat niya na makitang nagtutulungan ang lahat para sa iisang layunin. Kahit pa si Gabimaru na laging nagmamadali, nagkaroon sila ng pagpupulong para pag-isipan ang kanilang susunod na hakbang. Inamin ni Gabimaru na sa kanyang pag-iikot, wala siyang nakitang prutas na kamukha ng nasa drawing, kaya malamang na ang elixir ay hindi lang basta isang bunga, kundi isang bagay na mas malalim pa o nakatago sa kaloob-looban ng isla. Ang katotohanan na ang mga higanting napatay nila ay walang mga lamang loob ay sapat na patunay na may kakaibang kapangyarihang bumubuhay sa mga ito, isang kapangyarihang nagmumula sa hinahanap nilang kayamanan. Upang mahanap ang misteryosong elixir, kailangang mag-focus ang grupo sa pag-aaral sa mga halimaw, saan sila nakatira, at sino ang may gawa sa kanila. Sa gitna ng pagpaplano, hinarap ni Genji si Sagiri at sinabihang bumalik na lang sa Japan. Para kay Genji, ang papel ni Sagiri ay maging asawa lamang ng susunod na pinuno ng clan. Kahit mahusay itong humawak ng espada, naniniwala siyang ang mga babae ay may limitasyon at magiging pabigat lang sa islang puno ng panganib. Ngunit pinutol ni Senta ang usapan at ibinunyag ang isang nakakapanghina ng loob na katotohanan, walang sinumang nakapasok sa isla ang nakalabas ng buhay. Ang agos ng dagat ay patungo lamang sa isla, na tila isang bitag na walang takas. Ito rin ang natuklasan ni Natensa at Nurugay habang lula ng isang bangka. Napagtanto ni Nurugay na wala silang patutunguhan, kaya hinayaan na lamang nila ang agos, hanggang sa matagpuan nila ang isang sementeryo ng mga wasak na barko, mga saksi sa lahat ng sumubok tumakas, ngunit nabigo. Ang kanilang presensya ay naging mitsa rin para atakihin sila ng mga dambuhalang halimaw sa dagat. Sa gitna ng panganib, binalot ng pagsisisi si Nurugay. Inisip niyang ito ang parusa sa pagdadala ng mga samurai sa kanilang nayon na naging sanhi ng pagmasaker sa kanyang mga kauri. Ngunit si Tensa, na ayaw makakita ng inosenteng buhay na masasayang, ay hindi hinayaang sumuko ang dalaga. Binigyan niya ito ng espada
at pinaalalang ang tunay na lakas ay ang pagnanais na mabuhay. Matapos ang isang madugong labanan, nakabalik sila sa isla kung saan nadiskubre ni Tensa na si Nurugay pala ay isang babae. Samantala, nakiusap si Senta kay Sagiri na huwag umalis. Naniniwala siyang si Sagiri lang ang may kakayahang magpaamo at gumabay kay Gabimaru. Hindi naman nagkamali si Senta dahil kinalaunan ay lumapit si Gabimaru kay Sagiri upang humingi ng paumanhin sa ginawa niyang pag-atake at nagpasalamat sa pagmulat sa kanyang mga mata. Inamin ni Gabimaru na hindi na siya tatakas. Haharapin niya ang kanyang nakaraan at ang mga ninja ng Iwakur ng buong tapang. Pinuri ni Gabimaru ang lakas ng loob ni Sagiri, isang bagay na mas matimbang kaysa sa pisikal na lakas. Ginamit niya ang kasabihan mula sa kanilang nayon, kailangan ng maraming karanasan upang malaman ang iyong tunay na lakas. Dahil sa mga salitang ito, nagkaroon ng bagong paninindigan si Sagiri. Kinaumagahan, hinarap niya si Genji ng may taas noo. Hindi siya aalis ng isla. Mananatili siya hindi dahil sa misyon, kundi para patunayan sa lahat na ang isang babae ay maaaring maging isang tunay na samurai. At hindi na niya papayagang maliitin siya ng sinuman. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpapasya, biglang nabulabog ang paligid sa pagdating ni Rokurota, ang higante ng bisen. Sa isang iglap, isang malakas na hampas ang tumama kay Genji na nagdulot ng malalim na sugat sa kanyang tagiliran at nagtalsik sa kanya sa malayo. Sinubukan ni Sagiri na gamutin ang kasamahan, ngunit tila sinusulat na ng tadhana ang huling pahina ni Genji. Sa huling sandali ng kanyang buhay, nakiusap si Genji na tumakas na sila, ngunit dumating si Gabimaru para sumaklolo. Sa kasamaang palad, ang sipa ni Gabimaru na karaniwang nakakapagpabagsak ng pader ay tila kakatlang ng langgam para sa higanteng si Rokurota. Habang nakikipagbuno si Gabimaru, humingi siya ng tulong kay Yuzuriha na nakasabit lang sa puno. Pero ang tuso, sa halip na bumaba, ay parang cheerleader lang na nagsabing, "Kaya mo yan," habang nanonood. Sa kabilang banda, napagtanto ni Genji bago malagutan ng hininga ang tunay na lakas ni Sagiri. Nakita niyang hindi ikinakahon ng dalaga ang lakas o kahinaan sa pagiging lalaki o babae. Tinatanggap lang nito ang lahat ng pagsubok. Ipinasa ni Genji ang kanyang espada ang kaluluwa ng isang samurai kay Sagiri at binigyan siya ng huling misyon, pugutan ang higante. Nakita ni Gabimaru na hindi uubra ang purong lakas laban kay Rokurota, lalo na tila baliwala rito ang kanyang mga ninjutsu. Ngunit dumating si Sagiri at sa isang tumpak na hiwa, nagawang putulin ang daliri ng higante. Dito nila nalaman na kahit gaano katigas ang balat ng kalaban, ang mga Asaemon ay bihasa sa paghanap ng puwang sa pagitan ng mga litid. Gayunpaman, mas lalong nagwala si Rokurota dahil sa gutom, na naging sanhi ng pagtalsik ni Gabimaru na muntik ng ikamatay nito. Tumayo si Sagiri sa harap ng sugatang si Gabimaru. Gamit ang payo ni Genji na hanapin ang gitnang landas o ang balanse ng emosyon, pinalayas niya ang lahat ng kanyang pagdududa. Ayon kay Genji, kung mawawala ang takot ni Sagiri, ang kanyang galing ay hihigit pa sa pinakamataas na ranggo ng kanilang clan. Upang gumawa ng pagkakatalon, gumamit si Gabimaru ng ninpo, hibashiri, para lumikha ng makapal na usok. Dahil sa laki ni Rokurota, ang usok ay nag-ipon sa tapat ng kanyang mukha, dahilan para mapayuko ito upang makahinga. Sa sandaling iyon, ibinuhos ni Sagiri ang lahat ng kanyang konsentrasyon sa isang mabilis at swabing isang hiwang walang sakit at perpekto. Nagawang mapugutan ni Sagiri ang higante. Matapos ang labanan, nag-iwan ng huling pamamaalam si Sagiri sa malamig na bangkay ni Genji bago sila nagmadaling lumikas dahil ang usok ay magsisilbing signal para sa iba pang mga halimaw sa isla. Habang palayo, iminungkahi ni Gabimaru na ituloy ang paghahanap sa ibang direksyon. Batid na ang tunay na impyerno ay kasisimula pa lamang. Matapos ang madugong engkwentro, ipinagpatuloy ng grupo ang paglalakad hanggang sa muli nilang makasalubong sina Yuzuriha at Senta. Sa gitna ng masukal na kagubatan, tumambad sa kanila ang isang misteryosong nayon. Isang lugar na tila ba kung ang isla ay tunay na paraiso. Dito nananahan ang mga banal at immortal na nilalang. Habang nagpaplano kung paano papasukin ang nayon, naramdaman ni Gabimaru na may nagmamasid sa kanila. Sa isang mabilis na paghabol, tumambad ang isang batang babae na may pambihirang lakas, kasama ang isang nilalang na mukhang punong naglalakad. Matapos ang isang maikling habulan kung saan muntik ng makipag-date, si Gabimaru kay kamatayan dahil sa lakas ng bata nawala ng pasensya ang ating bida at isinabit ang bata sa puno, na naging sanhi ng pagiyak nito. Si Sagiri na ang umamo sa bata at sa gitna ng tensyon, biglang nagsalita ang lalaking puno. Nag-alok ito ng kasunduan, ibalik ang bata at dadalhin niya sila sa nayon para pag-usapan ng elixir. Dito nila nakilala si Hoko at ang batang si Mei. Ibinunyag ni Hoko na ang isla ay tinatawag na Kotaku at ang elixir o ang Tan ay nasa gitna ng isla sa rehiyon ng Horai. Doon nananahan ang mga Tensen, mga nilalang na hindi tumatanda, hindi namamatay, at may taglay na kapangyarihang hindi kayang tapatan ng sinumang tao. Ang sinumang mapadpad doon ay nagiging bulaklak lamang na pinagmumulan ng Tan habang nagpapahinga. Unti-unting napalagay ang loob ni Mei kina Sagiri at Gabimaru, lalo na nang tulungan siya ni Sagiri sa pagligo at palakasin ni Gabimaru ang kanyang loob tungkol sa kanyang mga pila. Samantala,
Sa kabilang panig ng isla, muling nanganib ang buhay ni Tensa at Nurugay nang makaharap nila ang isa sa mga Tensen na si Jujin. Sa kabila ng bilis ni Tensa, hindi nila mapatay ang kalaban dahil sa bilis ng regenerasyon nito. Sa bingit ng kamatayan, biglang sumulpot si Shaon, isang butihing asaemon na kahit bulag ay kayang tumabas ng liig sa isang iglap. Matapos ang pansamantalang pagtakas, ipinaliwanag ni Tensa sa kanyang guro kung bakit hindi niya pinatay si Nurugay. Katulad ng ginawa ni Shaon sa kanya, noong siya ay isang palaboy pa lamang, gusto rin niyang bigyan ng pangalawang pagkakataon si Nurugay dahil naniniwala siyang inosente ito. Naantig si Shion sa malasakit ng kanyang disipulo at hinayaang mabuhay ang dalaga. Ngunit hindi pa sila nakakalayo nang muling sumulpot si Jujin sa isang mabilis na pag-atake. Sinalo ni Shion ang taga na dapat ay para sa dalawa. Dahilan, upang malubha siyang masugatan sa leeg, sinubukang lumaban ni Tensa. Ngunit sadyang nasa ibang antas ang lakas ng isang Tensen. Isang kalabang hindi mo basta-basta mapapatay kahit ilan pang tutorial ang panoorin mo. Sa isang malakas na dagok, napaluhod si Tensa, bugbog at hindi na halos makabangon. Ramdam niya sa bawat hibla ng kanyang kalamnan na malapit na siyang sunduin ni kamatayan. Ngunit sa gitna ng hapdi, isang mukha ang nagbigay sa kanya ng lakas. Si Shion, hindi niya hahayaang mamatay ang taong nagligtas sa kanya mula sa pagiging palaboy. Ang gurong may tiyagang nagturo sa kanya na maging isang tunay na samurai sa kabila ng kanyang katigasan ng ulo. Pinilit ni Tensa na tumayo, kahit na parang hinihiwa ang kanyang laman, upang bigyan ng pagkakataong makatakas si Shion kasama si Nurugay. Naging mabangis ang huling hirit ni Tensa. Kahit puno ng sugat, nagawa niyang makapagbitiw ng mga solidong tama kay Jujin. Sinubukan niyang isigaw kay Shion na tumakas na, pero wala ng boses na lumalabas dahil putol na ang kanyang lalamunan. Gayunpaman, naintindihan ni Shion ang mensahe sa mga mata ng kanyang paboritong disipulo. Masakit man sa loob, binuhat ni Shion si Nurugay at tumakbo palayo sa kanyang huling hininga. Tahimik na nagpasalamat si Tensa sa kanyang guro at humingi ng paumanhin na doon na nagtatapos ang kanyang landas, habang hiling niya ang kaligtasan para sa dalagang si Nurugay. Nang makarating sa ligtas na lugar, pinigilan ni Shion ang nagngangalit na si Nurugay na gustong bumalik. Huwag nating sayangin ang kanyang sakripisyo, ang tanging nasabi ng bulag na master, habang dinadama ang bigat ng huling hiling ng kanyang estudyante. Sa kabilang panig, hindi na makapaghintay si Gabimaru sa mabagal na pangangalap ng impormasyon ni Senta. Habang himbing ang lahat, palihim siyang tumungo sa Horai, binabagtas ang kagubatan ng mga punong tila nagdarasal. Sa pintuan ng Horai, nakatagpo niya si Jujin. Noong una ay balak lang siyang palagpasin ito, pero nang malaman ng Tensen na may alam si Gabimaru tungkol sa paggawa ng tan mula sa tao, nagbago ang ihip ng hangin. Naging madugo ang labanan dahil sa bilis maghilom ng kalaban, napilitan si Gabimaru na itulak ang kanyang katawan sa limitasyon, na nagtulak naman kay Jujin na ilabas ang kanyang Demon Resurrection, isang anyong halimaw na mas nakapanghihilakbot. Bugbog sarado si Gabimaru. Ang katawan niyang dati ay tila bakal ay ginawa na lamang basahan ni Jujin. Noong akala niyang katapusan na niya, biglang sumulpot si Mei na kanina pa pala siya sinusundan. Gumamit ang bata ng isang mahiwagang harang at hinila si Gabimaru pababa ng bangin upang makatakas. Kinaumagahan, napansin ni Nasagiri ang pagkawala ng dalawa kaya sa tulong ni Hoko, nilakbay nila ang daan patungong Horai. Doon ay ipinaliwanag ni Hoko ang katotohanan. Ang mga Tensen ay 7 immortal na ermitanyo na nagmula sa isang Diyos na nagkamit ng kaliwanagan. Sila ay sina Rien, Ju Efa, Emyodan, Tao Efa, Jujin Ran at Gui Efa. Magkakaboses at magkakamukha, pero magkakaiba ang bagsik at tungkulin. Ibinahagi rin ni Hoko na dati siyang tao, tulad ng lahat ng taga-isla na nabubuhay ng matagal bago maging puno. Habang nangyayari ito, ang mga Tensen ay nagpupulong na rin. Pinagalitan nila si Jujin dahil sa pagkakatakas ng mga daga at nagbabala si Fujian na ang mga taong nakapasok ngayon ay hindi basta-basta. Hindi lang sila ordinaryong biktima. Sila ay mga mandirigmang handang baligtarin ang mundo para lang mabuhay. Hindi lang basta haka-haka ang babala ng mga Tensen. Dahil ang magkapatid na Chobi at Toma ay nagawa ang isang bagay na akala ng lahat ay imposible, ang gumapang pabalik mula sa hukay ng kamatayan, matapos bugbugin at itapon ni Jufa sa pit, kung saan ginagawang tan ang mga tao, nagawa nilang makaalpas. Habang nangyayari ito, nagising si Gabimaru sa pampang ng ilog kasama si Mai. Ngunit bago pa siya makahinga ng malalim, sumulpot ang dambuhalang si Tamiya at ang mahilig sa dissection na si Fuchi. Sa kabila ng kanyang mga sugat, agad na naging alerto si Gabimaru. Alam ni Tamiya na vulnerable ang ninja kaya binalak niya itong tapusin agad. Pero pinigilan siya ni Fuchi dahil mas kailangan nila ng impormasyon. Sa isang sorpresang hakbang na maging ang mga isda sa ilog, ay malamang na nagulat. Lumuhod si Gabimaru at nakiusap para sa isang alyansa. Hindi na siya ang Gabimaru ang bakante. Ngayon, handa na siyang lunukin ang kanyang pride para mabuhay. Ibinunyag niya ang tungkol sa kapangyarihan ng mga Tensen na naging meet siya para pumayag ang dalawa si Tamiya dahil gusto niyang patunayan ang kanyang lakas at si Fuchi
dahil excited na siyang makapag-dissect ng isang Diyos. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang nagising si May pero hindi na siya ang maliit na batang nakilala nila. Bigla siyang lumaki at nagkaroon ng kakayahang magsalita kahit paunti-unti. Ibinunyag niya ang sikreto para talunin ang mga immortal, ang tao. Ito ang tanging salitang naintindihan ng grupo dahil tila mas mahirap pang intindihin ang paliwanag ng bata kaysa sa isang budget na kulang na bago pa dumating ang sahod. Samantala, matapos makaahon sa hukay, ayaw pang umalis ni Chobi sa isla. Ang gusto niya ay balikan ang mga Tencent at magiganti. Nadiskubre niya ang kahinaan ng mga ito, ang puson o pusod, dahil doon nagsisimula ang kanilang rehenerasyon. Ngunit bago pa sila makakilos, hinarang sila ng isang Taoist na salamangkero, ang kanang kamay ng mga Tencent. Sa kabila ng lakas ni Chobi, tila wala siyang laban sa salamangkero na gumagamit din ng tao. Ginilitan si Chobi sa leeg, pero sa halip na mamatay, dito nagsimula ang kanyang transformation. Sa loob ng hukay, tila may nangyaring milagro sa katawan ni Chobi. Naghilom ang kanyang leeg at naramdaman niyang tao, ang enerhiya ng buhay na matatagpuan sa lahat ng bagay. Kapag na-master mo ito, magiging katulad mo ang mga Diyos. Sa bawat segundo, lalong lumalakas ang tao sa loob ni Chobi. Alam ng salamangkero na kailangan na niyang tapusin ang hari ng mga bandido, pero huli na ang lahat. Dahil sa pagmamahal sa kanyang kapatid na si Toma, handang maging halimaw si Chobi. Gamit ang kanyang bagong lakas, pinatunayan niya ang kanyang teorya at pinagbubugbog ang salamangkero. Habang unti-unting nakikita ang mga daloy ng enerhiya sa paligid, sa isang kisap mata, ang dating hari ng mga bandido na si Chobi ay naging isang dalubhasa sa pakikipagdigma gamit ang enerhiya. Ang bawat suntok niya ay tila may kasamang kidlat ng tao. At bago pa man malagutan ng hininga ang salamangkero, sinigurado ni Chobi na mapipiga niya ang lahat ng sikreto tungkol sa mga Tencent. Samantala, sa kabilang panig ng gubat, inatake ang grupo ni Gabimaru ng mga higante at sa gitna ng gulo, isang salamangkero biglang binihag si May. Ibinunyag nito ang isang lihim na nagpatahimik sa lahat. Si May ay hindi ordinaryong bata. Siya ay kauri ng mga Tencent at nabubuhay sa pagkain ng enerhiya ng tao. Sa kabila ng nakakanginig na katotohanan ito, hindi hinayaan ni Gabimaru na makuha ang bata. Noong una, marahil ay tinalikuran na niya ito, pero ang islang ito ay unti-unti nang tinutunaw ang pusong bakal ng ninja. Nagwala ang salamangkero at gumamit ng mga clones na may kontrol sa mga paru-paro. Habang si Tamiya naman ay tila nakahanap ng bagong laruan sa sobrang excitement na makaganti. Ngunit dahil master ng tao ang kalaban, tila sumusuntok lang sila sa hangin. Sa gitna ng laban, nakuha pang maging tutorial teacher ng salamangkero. Ipinaliwanag nito na ang tao ay nasa lahat ng bagay at may 5 paraan para itong mapalakas mula sa ehersisyo hanggang sa mga usapang pangmatanda. Na kailangan ng partner para mapagsama ang lakas ng yin at yang. Ibinunyag din ito na si May ay itinapon mula sa kastilyo dahil tanging lakas ng yin lamang ang taglay nito at plano siyang gamitin ng mga salamangkero bilang gamit sa kanilang pagsasanay. Hindi ito pinayagan ni Gabimaru. Sa gitna ng desperasyon, nagtransform ang salamangkero sa isang anyong mas malakas. Pero doon naman pumasok ang talino ni Fuchi. Matapos niyang maunawaan ang mga pahiwatig ni May, tinuruan niya si Gabimaru kung paano pakalmahin ang isipan para kumonekta sa tao. Sa isang iglap, nagbago ang aura ni Gabimaru. Dahil tinanggap na niya ang sarili niyang kahinaan, nagawa na niyang makita ang kahinaan ng iba. Ang kanyang lakas ay pumantay na sa isang Tencent. Bago niya tuluyang tapusin ang salamangkero, nalaman niyang may 3 pang katulad nito na nagbabantay sa kanila. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa wakas ay narating ni Sagiri ang pintuan ng Horai. Ngunit ang pagsalubong sa kanila ay isang malupit na paalala ng panganib. Ang ulo ni Hoko ay agad na tinuwas pagkapasok pa lang nila. Sa gitna ng nakakabinging kaba, tinangka ni Yuzuriha na tumakas nang makita ang salarin sa pagkapugot kay Hoko. Ngunit mabilis siyang naharangan kahit nangangatog ang tuhod. Hindi nag-atubili si Sagiri na ilabas ang kanyang espada para protektahan ang kasama. Doon nila nakilala ang isa sa mga Tencent si Mudan. Sa kabila ng kalunos-lunos na kalagayan ni Hoko, ipinaliwanag ni Mudan na ang mga katulad nito ay hindi basta-basta namamatay. Bagkus ay bibilis lamang ang pagbabagong anyo nito bilang isang puno. Durog ang puso ni Hoko sa narinig, lalo na nang ibunyag ni Mudan nang lahat ng pinaniniwalaan nila sa nayon ay pawang kasinungalingan lamang. Ang isla ay hindi isang paraiso, kundi isang malaking laboratorio kung saan ang mga tao ang nagsisilbing ratas upang makabuo ng tan. Walang elixir ng immortalidad para sa tao. Ang tanging patutunguhan ng sino mang uminom nito ay ang maging isang halaman. Habang abala sa pagsasalita si Mudan, sinamantala ito ni Yuzuriha upang tadtarin ang kalaban. Ngunit parang puzzle na muling nabuo ang katawan ni Mudan at agad itong gumanti. Napansin ni Mudan na may taglay na tao ang mga atake ni Yuzuriha, kaya binalak niyang gawin itong sangka para sa kanyang eksperimento. Dito na pumasok si Senta upang itaya ang kanyang buhay para kay Yuzuriha. Sa tulong ni Hoko, nalaman nila na ang tanging paraan upang mapigilan ang rehenerasyon ni Mudan ay ang pagwasak sa kanyang tandem
ang sentro ng kanyang enerhiya. Sa kabutihang palad, si Sagiri lang ang may kakayahang magpalakas ng kanyang tao upang makasugat sa isang immortal. Nagbuo sila ng plano, sina Senta at Yuzuriha ang magsisilbing kalasag habang si Sagiri ang tatapos sa laban. Matapos ang isang madugong bakbakan, nagawa nilang mapabagsak si Mudan dahil sa sobrang kumpiyansa nito sa sarili. Habang nagpapahinga, nagtapat si Senta kay Sagiri na labis ang kanyang paghanga sa pagiging malaya ni Yuzuriha. Ikinuwento niya na pangarap niya sanang maging pintor noong bata pa siya. Ngunit dahil sa higpit ng tradisyon ng kanilang pamilya, napilitan siya maging isang tagabitay, isang trabahong kinasusuklaman niya, ngunit kailangan gawin para sa ekspektasyon ng iba. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Sa isang iglap, pinalibutan sila ng mga mahiwagang bulaklak. Ginamit ni Senta ang kanyang sariling katawan upang saluhin ang mga talim na dapat ay para kay Yuzuriha, dahilan upang magsimulang tumubo ang mga bulaklak sa kanyang laman. Nag-transform si Mudan sa kanyang halimaw na anyo at binalak silang ubusin. Ngunit sa tamang sandali ay lumitaw si Shion upang sumaklolo at handang makipagbakbakan hanggang kamatayan. Samantala, sa labas ng isla, nagpupulong ang shogunato kasama ang mga matataas na asaemon na sina Jika at Shugen. Si Jika, na siyang kaisa-isang nakabalik ng buhay mula sa isla, ay inutusang magpaliwanag kung ano ba talaga ang nangyayari sa impyernong islang iyon. Sa gitna ng seryosong pagpupulong sa Hashi, tila nagbabakasyon ang aura ni Jika habang kaharap ang matataas na opisyal ng shogunato. Sa kabila ng panganib ng isla, nakaupo lang siya ng kampante na may kasamang nakakalukong ngiti, na parabang mas inaalala pa niya kung komportable ba ang kanyang upuan kaysa sa ulat na dapat niyang ibigay. Sa huli, napilitan din siyang magkwento tungkol sa kung paano pinaslang ng isang preso ang kasama niyang kriminal, at kung paano ang agos ng dagat ang mismong nagdala sa kanya sa pampang ng islang iyon. Nagtaka ang mga opisyal dahil sa rami ng mga taong naglaho sa islang iyon. Si Jika lang ang nagawang bumalik ng buo ang katawan at tila walang galos sa isipan. Pero ang payo niya sa shogunato ay simple lang. Kalimutan na ang islang iyon dahil hindi ito kabilang sa ating mundo. Para kay Jika, ang pagpapadala pa ng mga tao roon ay parang mga batang pilit na binubulabog ang bahay pukyutan, isang gawaing para lamang sa mga mangmang. Dahil sa talas ng kanyang dila, muntik na siyang mapugutan ng ulo dahil sa pambabasto sa gobyerno. Kung hindi lang mabilis na sumingit si Shugen upang humingi ng paumanhin para sa kanyang kasamahan. Dahil sa takot at respeto sa kapangyarihan ng pamilya Yamada, pinalampas ng mga opisyal ang insolensya ni Jika. Ngunit may bagong utos ang shogun, kailangang magpadala ng panibagong grupo ng mga asaemon sa isla upang isupervise sa mga naunang nandoon at siguraduhing makukuha ang elixir. Sa labas ng palasyo, hindi napigilan ni Jika na maglabas ng hinaing. Para sa kanya, ang mga samurai ay tila mga piyesa lang sa chess na madaling itapon ng shogunato kapag wala ng pakinabang. Sinubukan siyang pangaralan ni Shugen na kumilos nang naaayon sa isang samurai, lalo na di siya ang tumatayong kahalili ng kanilang pinuno. Pero imbas na makinig, tila mas interesado si Jika sa susunod na hakbang nang tanungin niya kung may mga preso pa bang matitira na magagamit para sa bagong misyon. Ang naging sagot ni Shugen ay nagpabigat sa hangin. Sa pagkakataong ito, ang shogunato ay hindi na lang basta mga kriminal ang ipapadala, kundi ang mga pinakamatitinding ninja. Mula sa Iwakuri, mga taong ang tanging alam ay pumatay at sumunod sa utos nang walang pag-aalinlangan. Sa gitna ng paghahanda para sa panibagong pagsalakay sa isla, isang madilim na balita ang yumanig sa mga opisyal. Ang mga ninja ng Iwagakure ay pinaslang ang lahat ng iba pang kandidatong preso para lang masiguradong sila ang mapipili. Mismong ang pinuno ng Iwagakure ay nagpahayag ng pagnanais na makipagtulungan dahil tila may naiwan din siyang mahalagang bagay sa islang iyon. Para kay Shugen, isang malaking pagkakamali ang ipagkatiwala ang misyong ito sa mga kriminal noong una. Kaya naman nagpa siyang pangunahan ang susunod na pangkat ng mga reinforcement. Nang marinig ito ni Jika, tila gumuho ang kanyang mundo at naiyak na lang sa takot dahil ayaw na niyang bumalik sa impyernong iyon. Pero hindi natinag si Shugen. 3 araw na ang lumipas at wala pa ring ulat mula sa mga naunang asaemon tulad ni Sagiri at Tensa. Bit-bit ang pag-aalala at ang matinding pagnanais na matapos na ang lahat, nanindigan si Shugen na tutuloy sila. Bilang patunay ng panganib, ipinakita ni Jika ang isang dambuhala at nakapandidiring halimaw na kinaladkad niya pabalik gamit ang angkla ng barko, isang babala na hindi man lang pinansin ng mga opisyal kanina. Habang abala si Jika sa pakikipag-flirt sa isang batang opisyal at pangangakong dadalhin ito sa Red Light District, nilapitan ni Shugen ang halimaw. Sa isang haplos, naramdaman niyang wala na itong buhay dahil hindi na niya maulinigan ang alon ng buhay sa loob nito. Samantala, sa kuta ng mga Tensen, nagpapatuloy ang malalim na diskusyon tungkol sa kalikasan ng kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Rien na ang paggamit ng tao ay katumbas ng pag-ubos sa sariling buhay. Ang katawan at kaluluwa ay hindi magkahiwalay, kundi dalawang anyo lamang ng iisang enerhiya. Biglang sumulpot si Tao FA na tila walang pakialam sa mga seryosong usapin at mas gustong ipagmalaki ang bago nilang monasteryo. Ipinakita niya
ang mga pasilidad na dinisenyo para sa lahat ng uri ng pagsasanay mula sa paghinga, meditasyon, hanggang sa mga misteryosong sining sa loob ng kwarto. Habang nagtatalo si Guefa at Rien kung kailangan pa ba ang pakikipag-isa sa iba para mapalakas ang tao, natapos naman ni Guefa ang kanyang sariling pagsasanay sa isang marahas na paraan. Malinaw na para sa mga Tensen, ang buhay ng iba ay materyales lamang upang mapanatili ang kanilang perpektong anyo at kapangyarihan sa pagdating ng mga bagong ninja at ang nagbabadyang pagharap ng mga pangkat. Tila ang isla ay handa na namang uminom ng sariwang dugo. Matapos ang marahas na pagsasanay ni Ju, tila wala lang sa kanya ang lahat dahil sa bilis ng kanyang rehenerasyon. Paglabas niya ng silid, masayang sinalubong siya ni Tao, bit-bit ang isang baso ng tan, sariwa, at bagong piga pa mula sa mga malasakit na tao sa isla. Pero tila may kulang, nakalimutan ni Tao ang pampakinang na nakasanayan nilang ihalo. Nang hanapin nila si Zujin, tanging ang walang pakialam na mukha ni Guefa ang sumagot sa kanila, na para bang ang lokasyon ng kasamahan nila ang huling bagay na iisipin niya sa mundong ito. Samantala, sa loob ng kastilyo, pilit na pinapakalma ni Sagiri ang kanyang grupo. Aminado siyang kahit siya ay nalilito na kung anong pangkat na ba sila dahil sa kakatwang ayos ng kanilang kasuotan. Para kay Yuzuriha, wala namang masama dahil maganda naman siyang tingnan. Habang si Shaw naman ay mas piniling huwag nang pansinin ng lahat. Mas mabuti na raw ang ganito kaysa maglakad na tila naligo sa dugo. Ang plano ni Sagiri ay simple, magpunta sa labas ng pinto ng kastilyo upang hintayin sina Gabimaru at Mei. Ngunit binuweltahan siya ni Yuzuriha. Para sa kanya, wala nang dahilan para hanapin ang elixir dahil alam na nilang kwentong barbero lang ito. Mas mabuti pang tumakas na agad sa islang puno ng mga halimaw at Diyos-Diyosan. Hindi nagpatinag si Sagiri. Alam niyang kaya lang gustong umalis ni Yuzuriha ay dahil wala na itong mapapala at gusto lang nitong gamitin ng mga asaymon bilang proteksyon kapag humarap na sila sa shogunato nang walang dalang elixir. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging tuso ng dalaga, inamin ni Sagiri na kailangan niya ang pagiging rasyonal nito. Kumbaga sa negosyo, mas madaling kausap ang taong alam ang sariling interes. Naniniwala rin si Sagiri na buhay pa si Gabimaru dahil sa nakita nilang bakas ng sunog at wasak na pader sa paligid mga pirma ng gulo na tanging si Gabimaru lang ang makakagawa. Pero bago sila tuluyang lumabas, isang tanong ni Yuzuriha ang nag-iwan ng tinik sa puso ni Sagiri. Ano na ang mangyayari sa asawa ni Gabimaru kapag nakalaya na kayo? Isang tanong na hindi agad masagot ng dalaga. Sa kabilang bahagi ng bundok, patuloy ang pag-akyat ni Gabimaru at Tamiya sa gitna ng makapal na hamog. Inis na inis si Tamiya dahil wala siyang makita, habang si Mei naman ay pilit siyang ginagaya sa kanyang magaspang na pananalita isang bagay na kinaiirita ng dambuhalang samurai. Ngunit ang mas malaking problema ay ang nasa loob ng isipan ni Gabimaru. Hanggang ngayon ay blanko pa rin ang kanyang memorya, nagtatalo ang kanyang kalooban. Totoo bang nandito siya para sa isang misyon o sumusunod lang siya sa utos ng walang katinuan? Sa gitna ng kalituhan, isang malabong imahe ng isang babae ang pilit na sumisilip sa kanyang alaala isang anino ng nakaraan na tila may hawak ng susi sa kanyang tunay na pagkatao. Pilit na hinahalukay ni Gabimaru ang kanyang isipan, ngunit tila isang sirang plaka ang kanyang alaala puro gasgas at malabo. Napansin ni Fuchi ang kakaibang kilos ng ninja. Pero bago pa man sila makapag-usap ng masinsinan, sumulpot sa kanilang harapan ang magkapatid na Chobi at Toma. Walang paligoy-ligoy na binati ni Chobi ang grupo ng isang nakakalokong ngiti bago nagpakitang gilas sa pamamagitan ng isang sipa na muntik nang magpatalsik kay Gabimaru sa kabilang bundok. Bagaman iminungkahi ni Fuchi na baka pwedeng pag-usapan ng isang alyansa, malinaw sa tensyon sa paligid na mas mauuna pang magkaroon ng yelo sa impyerno kaysa magkasundo ang dalawang ito. Sa isang iglap, sumugod si Gabimaru gamit ang liksi ng isang pusakal. Nagawa niyang balian ng leeg si Chobi sa isang kilos na mas mabilis pa sa pagpikit ng mata. Ngunit bago pa man siya makapagdiwang, nagbabala si Mei, ang tao ng lalaking ito ay dambuhala. Hindi pa man nakaka-recover si Gabimaru ay tumayo na si Chobi na tila hindi nabalian, sabay dakot sa ninja at ginawa itong trapeador sa sahig. Sa gitna ng pagkalasog ng kanyang mga buto, naisip ni Gabimaru kung ito na ba ang sinasabi nilang immortal na pinuno ng isla. Pero imbes na matakot, tawa ang isinagot ng ninja. Ginamit niya ang kanyang ninjutsu, Agujas and Floor, kung saan ang isang ordinaryong bato ay naging bala gamit ang kanyang mga daliri. Nang umiwas si Chobe, sinundan ito ni Gabimaru ng mga sipa, suntok, na nakatutok sa mga mata at sentido. Para sa kanya, bulagin man o tadtarin ang kalaban, ang importante ay mawalan ito ng katinuan. Nauwi ang labanan sa isang tagpong mas malala pa sa sagupaan ng dalawang gutom na hayop. Kinagat ni Gabimaru ang leeg ni Chobe at nilapa ang kanyang mga litid, habang si Chobi naman ay patuloy na naghihilom dahil sa umaapaw niyang tao. Para kay Fuchi, ang panunood sa dalawa ay parang panunood ng dalawang halimaw na walang konsepto ng sakit o takot. Sa mundo ng Iwagakure, itinuro kay Gabimaru na hanggat may hininga ang kalaban,
Hindi ka dapat tumitigil sa pagwasak dito. Pero kahit anong tindi ng pinsalang ibigay niya, mabilis na bumabalik ang katawan ni Chobi sa dati, na tila ba ang kamatayan ay isang mungkahi lamang na hindi niya balak pakinggan. Sa gitna ng bakbakan, nagpakitang gilas si Chobe sa pamamagitan ng isang malakas na padyak na yumanig sa buong paligid, na parabang gusto niyang ipaalala sa lahat na ulupaing tinatayuan nila ay sa kanya. Sa isang mapang-asar na tono, sinabihan niya si Gabimaru na hinayaan lang niya itong makapama noong una para masubukan ang galing nito, pero napatunayan niyang mahina lang pala ang ninja. Isang kamao, ang pinakawala ni Chobe na bumasag sa harang na bato ni Gabimaru, na tila bagawa lang sa biskwit ang depensa ng huli. Napansin ni Tamiya na tila wala sa sarili si Gabimaru, hindi ito ang malupit na mandirigmang nakilala niya. Ayon sa paliwanag ni May, ang tao ni Gabimaru ay kasalukuyang magulo at hindi balanse. Ipinaliwanag ng bata na ang pagiging malakas ay hindi sapat, kailangan ng balanse sa pagitan ng lakas at kahinaan. Ang kahinaan daw ang nagsisilbing binhi ng tunay na lakas. Ngunit sa sandaling iyon, walang binhi si Gabimaru dahil tila may kulang sa kanyang pagkatao, isang malaking puwang na pilit niyang pinupuno ng galit pero walang saysay dahil sa inip. Inutusan ni Chobi ang kapatid niyang si Toma na ubusin na ang mga kasama ni Gabimaru. Unang target ni Toma ang dambuhalang si Tamiya sa pag-aakalang madali itong talunin dahil putol ang isang kamay. Ngunit nagkamali siya ng kinalaban. Sa isang kamay lang, nasalo ni Tamiya ang espada ni Toma at binigyan ito ng isang headbutt na nagbaon sa kanya sa lupa. Para kay Tamiya, ang pagmaliit sa kanya ay isang kasalanang ang bayad ay isang bugbog na hindi mo makakalimutan. Pinuna ni Tamiya ang estilo ni Toma, mabilis at may talento, pero hilaw at walang tamang teknika. Para siyang batang naglalaro ng espada na laging nagtatago sa likod ng kanyang kuya. Ang tunay na sining ng pakikipaglaban ay nakikita sa bawat galaw, hindi sa pagiging sunod-sunuran. Pangangaral ni Tamiya habang pinapaulanan ng suntok ang binata. Iginiit ni Toma na sapat na silang dalawa ng kanyang kuya at hindi nila kailangan ng kakampi. Dahil ang mga bandidong pinamunuan nila noon ay pawang mga piyesa lang na pwedeng itapon. Ngunit bago pa man matapos ang diskursong ito, isang katotohanan ang unti-unting lumulutang. Sa islang ito, ang pag-iisa ay tila isang tiket patungo sa hukay. At ang binhing hinahanap ni Gabimaru ay baka nasa mga taong kasalukuyan niyang tinatanggihan. Sa gitna ng mainit na tapatan, binigyang diin ni Tamiya na kahit anong tanggi ni Toma, ang pakikipaglaban nilang magkapatid ng sabay ay maituturing pa ring isang grupo. Napansin ang dambuhalang samurai na unti-unting nagbabago ang tindig at sentro ng grabidad ni Toma. Sa gitna ng bakbakan, mabilis itong natututo at nag-a-adjust. Hindi nagtagal, inutusan ni Toma ang isang Taoist na salamangkero na tapusin ang bata at ang kasama nitong maliit na manggagamot. Agad na inihanda ni Fuchi ang kanyang mga sandata at pinatabi si May. Dahil alam niyang ang susunod na tagpo ay hindi para sa mga mahihina ang loob. Samantala, kampanting-kampante si Chobe dahil ramdam niya ang umaapaw na tao sa kanyang katawan. Naalala niya ang sinabi ng salamangkero na ang kanyang enerhiya ay sadyang pambihira at tila hindi nauubos. Sa isang mabilis na pagkakataon, muli niyang nadakma si Gabimaru at idinikit ang dalawang palad sa ulo nito bago ito isinalya ng napakalakas sa lupa. Ramdam ni Gabimaru ang bawat bitak ng kanyang buto. Alam niyang kailangan na niyang isantabi ang gulo sa kanyang isipan at ang pagkawala ng kanyang alaala. Kailangan niyang bumalik sa pagiging bakante. Isang sandatang walang pakiramdam na ang tanging layunin ay pumatay. Muling bumangon si Gabimaru, binalot ng makukulay na apoy na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Tinawanan lang siya ni Chobi sa pag-aakalang ito na ang huling hirit ng isang desperadong ninja, ngunit nagkamali siya gamit ang kanyang ninjutsu, Hibashiri. Pinakawalan ni Gabimaru ang isang naglalagablab na apoy na tumupok sa balat ni Chobe, na sinundan agad ng mga bato na tila mga bala ng kanyon na bumasag sa katawan ng bandido. Sa unang pagkakataon, hindi makahabol ang rehenerasyon ni Chobe sa bilis at bagsik ng atake ni Gabimaru. Idiniin ni Gabimaru na sa mundo ng mga ninja, ang buhay ng iisang tao ay walang halaga. Sila ay isang hukbong handang mapalitan sa oras na mamatay. Pero habang sinasakal niya si Chobe, naramdaman ng bandido na mayroon siyang mawawala na wala kay Gabimaru. Sa gitna ng panganib, nagpa siya si Chobe na gawin ang pinakamapanganib na hakbang. Pakawala ng lahat ng kanyang tao sa isang bagsahan. Sa isang nakasisilaw na liwanag, nagbago ang anyo ni Chobe tungo sa isang bagong transformasyon na tila mas malakas pa sa mga Diyos ng isla. Dito nagtatapos ang unang kabanata ng kanilang madugong pagtatagpo. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-comment ng apoy para malaman kung umabot kayo sa bahaging ito. Maaari nyo ring panoorin ang iba pang mga kwentong nakahanda na para sa inyo.